Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Ling. Hindi ko totoong pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko at ng aking mga kapatid at pamangkin. Nasa 12 taon pa lamang ako noon. Pero noong mga panahon na yon, hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin sa isang lugar. Sa amin, sa Palawan. Isang magandang araw yon, nung naglalaro kami ng pamangkin ko na tawagin na lamang nating Ading. Hindi niya totoong pangalan. At ang bunso kong kapatid na si Using. Nasa 6 na taong gulang noon ang aking pamangkin at nasa 10 taong gulang naman ang kapatid ko na yon. Habang naglalaro kami, ay may matandang dumaan. Siguro nasa 80 anyos na ito dahil hirap na itong maglakad. Pero pagtapat niya sa aming tatlo, ay para bang may binubulong ito na hindi namin maintindihan. Pagkatapos noon, Sir Seth, naglakad na siya ulit. Ang pinagtataka lamang namin noon ay kung bakit ang bilis-bilis niyang maglakad. Samantalang kanina ay sobrang bagal at tila ba hirap na hirap ito. Hindi naman siya bago sa amin dahil kapag nakakasalubong namin ito, ay palaging sinasabi ni Mama sa amin na huwag namin itong pansinin. Kinahapunan, sobrang sakit na ng tiyan ko. Nilalagnat ako, nagsusuka na. Ibang-iba na ang pakiramdam ko noon. Nagkataon na manggagamot ang aking papa. Hindi siya yung tipong albularyo talaga. May mga alam lamang siya sa mga usog na kung ano-ano. At sabi niya, aswang umano aming gawa noon. Taga kabilang baryo. Ngayon, Sir Seth, madalas kaming maiwan ng pamangkin kong si Ading sa bahay namin sa baryo. At namamalagi po ang aking mga magulang sa bundok dahil may sakahan at kanyugan kami doon. At may mga tanim na mga kamote at saging. Si tatay, nagamot naman niya ako noon. At yun na nga, kinausap ni Papa ang matandang babae na kilala niya ito. Isa itong aswang. Pinagsabihan niya na isa pang galaw sa amin at siya na ang makakalaban nito. Dapit hapon noon nang nagpaalam si Papa at Mama na aakyat sa bundok para doon matulog. At kasama nila si Using. Nung gabing yon ay kami lamang ni Ading sa bahay. Hindi naman ganon kalaki ang bahay namin noon pero may silong ito. At may mga alaga kaming aso. Nang walang ano-ano ay biglang sumobra ang ingay ng mga alaga namin noon. At para bang may malaking ibon na lumilipad sa may taas ng bubong namin. At dahil sa bata pa lamang kami noong mga panahon na yon, ay takot na takot kami noon. Hindi namin alam ang gagawin. Ang tanging ginawa na lamang namin ay nagdasal. Nawala naman ito. Kinaumagahan ay nag-usap kami ni Ading na aakyat kami ng bundok at doon matutulog. Nagtango lamang ito at yun nga. Pagdating pa lamang namin ay nagtaka ko kung paano nalaman ni Papa na may nangyari sa amin noon. Hanggang sa nagkwento siya ng mga bandang 12:00 umano ng gabi ay bigla na lamang niya umano kaming narinig na nagtatawag at sigaw ng pa. Ma. Hindi naman siya lumabas, Sir Seth, dahil alam niya na sobrang matatakotin ako noon. At hindi ko kayang maglakad ng ganong oras. Dahil may pagkamalayo din itong bundok namin sa baryo. May mga malalaking puno pa na dadaanan kaya imposibleng pupunta kami ng ganong oras.
Ang sabi pa ni Papa, bababa na daw sana sila sa baryo nung umaga na yun pero nakita niya kami na parating kaya hindi na sila tumuloy. Alas 6 ng gabi. Kakatapos lang namin kumain at nag-aayos na ng natutulugan nang biglang may kumaluskos sa dingding namin. Paikot-ikot yon. May isa naman kaming alagang aso pero hindi siya tumatahol. Hanggang sa maramdaman namin na nasa bubungan na namin yon. Biglang aakma siyang dudukot, Sir Seth. Kitang-kita namin ang mga kamay niyang mabalahibo nun na parang balahibo ng unggoy. Kinuha ni Papa ang patalim niya at agad niya itong sinugod. Nasugatan ito ni Papa at dahil sa pagtusok niya sa dingding namin, Sir Seth, nawala na lamang ito bigla. Kinaumagahan, nabalitaan na lamang namin na yung matandang pinagsabihan ni Papa bigla na lamang namatay